Ano po ang ating topic? Okay, seasons of life. Hindi natin natapos yung season 1 dahil napakahaba ng season 1 dahil ito yung foundation ng pagkatao ng isang tao. Pag dito nagkamali ka sa season 1, mahihirapan ka nang ayusin yung season 2, season 3 at buong buhay mo. Pag nag-retreat, kadalasan ang iniiyak, star, bright star in the evening sky. Biglang iiyak yung mga nagsa-retreat. Anong kino-confess? Ano yung mga galit na nilalabas? Anong season? Season 1 at saka season 2. May nangyari sa kanila nung bata sila, nung maliit sila. So laging season 1 and 2 ang critical. Kaya ang haba nung topic natin dito kasi ito yung nadadamage ang buhay ng isang tao. Kaya hindi na maayos to kung hindi darating si Jesus sa buhay nila. Kaya may retreat. Kung walang retreat, kung ano yung na-damage ng season 1, season 2, forever na yan hanggang mamatay ka. Buti na lang may himala kay Jesus. Buti na lang. So dito tayo, tutuloy natin yung hindi natin natapos last Sunday. Pray po tayo. Let's bow our head. Let's close our eyes. Lord, salamat po sa buhay na binigay mo sa amin ngayon, sa kalakasan, sa patuloy, Panginoon, na patnubay, gabay mo sa amin, pagpapala. As we listen to your word, we pray, Lord, that you will speak to us, anoint your words, anoint our ears to listen, and anoint me to speak. At ikaw ang marinig nila habang ako'y nagsasalita. Lukuban mo kami ng presensya mo, palibutan mo kami sa iyong libo-libong panganghel, at patuloy mong wasakin lahat ng gawa ng demonyo laban sa aming lahat. In Jesus' name. Thank you, Lord. Enlighten us. Give us wisdom and understanding as we study this word. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Kaya nakita nyo dito sa picture natin, from toddler hanggang lolo, mula bata hanggang umikot na yung cycle, this is the seasons of our lives. At nadaanan natin, Ecclesiastes 3:1 and 2. Basa nga, sabay-sabay. 1, 2, 3. Okay, so lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, panapanahon. Okay, panapanahon yan. At between born and die, birth and death, creation to cremation, ay merong journey called life. At yung life na yon, may season yon. Ito yung pinag-aaralan natin, seasons of life. Ilang seasons yan? Okay. So childhood, 1 to 11. Youth, 12 to 21. Young adult, 22 to 30. 31 to 50 ang adult. Late adult, 51 to 60. Senior, 61 up. Okay? Bagamat sa ibang bansa, sa Korea at Japan, 65 ang senior nila. So, sabi ng Ecclesiastes 3:11, God made everything beautiful in its time. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay maganda. Wala siyang ginawang pangit. Tingin sa katabi, walang pangit. Wala. Si Lord ang gumawa sa iyo, kaya ka maganda. Pag lalaki, pogi. Okay? So, maganda ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ito ang Tagalog. Lagi ko sinasabi, pag wala sa timing ang buhay mo, ang pangit. Subukan nyo, tumugtog ang gitara, keyboard. Lahat sila wala sa timing. Palagay nyo. Magpe-praise and worship pa kayo, mag-walk out hanggang matapos ang praise and worship, tsaka kayo babalik. Sasakyan, wala sa timing. Buhay mo, wala sa timing. Lahat ng wala sa timing, pangit. Sabihin mo sa katabi mo. Lahat ng wala sa timing, pangit. Ang sagwa pakinggan, ang sagwa tingnan. Ang buhay ng tao, may season 1, 2, 3, 4, 5, 6, may timing sa lahat ng bagay. Nagjowa ka, 7 years old. Tama yan? Ha? Tama yan? Kaya nga nilalagay natin sa tama para maganda tingnan eh. Sabi mo ulit sa katabi mo, pangit ang wala sa timing. Baka mag-away agad, parang pangit. Hindi, wala sa timing, okay?
Kaya, bawat season ng buhay natin, importanteng pinaplano, pinagpaplanuhan. Dahil kung hindi, pangit. Bimuli, magplano ka. Ang buhay na pinagpaplanuhan may patutunguhan. So sa season 1, nagtapos tayo, nagbigay tayo ng example, yung pag-aaral, no? So sa season 1, ang edad 1 hanggang 11, total ang dependency nila sa magulang. Ang nagdi-decide dito, magulang. Okay, makinig kayo ha, magulang ha. Hindi yung ang liit-liit pa ng anak mo, nagpabili, gusto niyang bumili ka nito, at hindi mo gustong bumili at hindi dapat, lalo na kung makakasira sa kanyang kalusugan, umiyak, nagtantrum, bumili ka. So ngayon, ano nangyari? Sino nasunod? Sino nasunod? Pag nasusunod na yung anak nyo sa 1, hanggang 11, pagdating niya ng 12 to 21, kawawa ka. Titirisin ka niyan, tatadyakan ka niyan ng mga anak mong yan. Pagdating niyan ng teenager na yan. Pag di mo nakastigo sa edad na to, ikaw ang kakastiguhin nila sa 12 at 21. Magmamakaawa kang magulang ka, iiyak ka talaga. Sabihin ko sa iyo, maniwala ka. Ang dami kong nakita. Tama, mali? Pag hindi mo to nagawa, 1 to 11, 12 to 21, pasusunurin ka nila. Kaya may mga magulang pa ba dito? Nawala? Huwag kayo mawala, mag-repent lang kayo pag mali ginawa nyo. Start again. During 1 to 11, importante yung presensya ng nanay at tatay sa mga anak. Hindi lang sapat na binilihan mo ng damit, pinakain, may bahay, yung input ng father image at mother image, importante sa 1 to 11. Kaya nga, sorry na lang sa mga nag-a-abroad, malaki ang gap at malaki ang vacuum na nalikha sa utak puso ng mga bata, sa mga magulang, na iisa lang yung magulang. Kung nanay yung nag-a-abroad o tatay yung nag-a-abroad. Sa hirap ng buhay natin, wala tayong magawa. Di ba? Paano? Pag sa Pilipinas ka, kukurakutin lang yung tax mo. Di ba? Ang hirap talaga eh. Kailangan talaga mawala na itong mga ito eh. Kailangan talaga. Kawawa ang mga nag-a-abroad. May mga kilala ako, naging dalagita na lang yung mga anak. Ang layo ng puso ng mga anak niya sa kanya. Pag dumating siya galing abroad, para silang parang bisita yung tatay. Stranger talaga. Kaya ang dami kong nakitang ganito. Kung magagawa nyo ng paraan, 1 to 11, huwag kayong mag-abroad. Kung kaya dito. Kung hindi, mag-double time yung naiwan na magulang. Yung presence ng tatay na wala, pupunuan mo. O kung yung nanay wala, pupunuan mo. Dahil the moment na may absentee parents, pag walang tatay na nakalakihan, yung lalaki at nanay lang nakalakihan niya, kadalasan, ginagaya niya si nanay. Si anak naman na babae, dahil walang tatay, no, naghahanap siya agad ng love ng lalaki, ang agang nagjojowa. Tama, mali? Sagot. Nasa Senado tayo. Yes or no? Pag wala yung tatay, si babae, naghahanap ng pagmamahal ni tatay, kaya may nakitang lalaki na mukhang tatay, kami na. Tama, mali? May example, wala? Okay, mag-alala, hindi ko babanggitin. So, importante to during 1 to 11. Huwag nyo tong baliwalain na kailangan natin pera, kailangan natin makapag-aral. Mas kailangan nila kayo. Kaya mag-isip kayo. Yung mga gusto, kinilig ako, tayo na. Mag-isip kayo. Anong iaanak nyo? Anong gagawin nyo sa anak nyo? Di bali, dito lang naman kami. Wala kaming makain. Love will keep us alive. Hindi po. Kanta lang po yun. Alam ko magandang kanta yun. Pero in real life, pag wala ka na mapakain, sa kasama mo, iiwanan ka. Hello? So ganito ang laging pinapayo namin.
Lalo na kung dalawa nag-abroad, naku, disaster talaga yan. Yung mga pinatay, sabi nila sa EJK, kadalasan wala tatay dito, wala nanay dito. Lumaking adik. Walang guardian. Tandaan nyo to, pag ang nag-alaga, tito, tita, delikado. Lolo, lola naman, delikado din. Bakit? Ang laki sa lola at laki sa lolo, Jeff Rooks. Alam nyo ba yun? Alam niyo yung kantang yun? Laki sa lola, laki sa lolo, Jeff Rooks. Hindi nila alam, hindi sila makasabay yung mga bago dito. K-pop na kayo. O sige, ano tayo, K-pop, Ben and Ben, tsaka ano, akala nyo ba? O, ang kapangyarihan. Sige, pakinggan nyo mamaya. So, we suggest 1 to 11, dapat kayo ang nagbabantay sa anak nyo. Huwag kayong umasa sa tito, tita. Alam niyo yung mga nangyayari sa news, kinakalakal sila, ginagawa ng masama. One of you parents should stay. Kung walang magawa, nasa abroad yung isa, one should stay. Kung walang magawa, parehas kayo nagtatrabaho, one should stay. Yung pinakamalaki ang kinikita, ang magtrabaho, yung maliit ang kita, ang magbantay sa bahay. Kung mas malaki ang kita ng babae, magpatuloy siya sa trabaho, yung lalaki ang magbantay sa mga anak. Hindi pwedeng ipagkatiwala yung maliliit na anak sa ibang tao. Pag piningot yan, kinurot yan, ginawa ng masama yan, hindi yan makakapag-sumbong. Complete protection is needed. Pag kaya nang magsumbong, 11 na. Ayan, siguro pwede nyo nang katulong na lang muna. Yaya muna. Baka pwede ka na rin mag-abroad. Kasi nakilala ka na ng anak mo sa foundational stage, 1 to 11, ay ikaw tatay ko. Eh kung 1 to 11, wala ka, alis ka ng alis. Pagdating mo ng 12, who you? Baka harangin ka pa sa pinto at huwag kang papasukin kagaya ng Diyos ng India. Dumating yung tatay, umalis lang siya kaninang umaga, ng anak yung misis. Pagbalik, sabi, ba't may bata rito? Pinugutan niya na ulo. Yung elephantine god, ano lang yun? Gawa-gawa ng Indian doctrine. So, ganun din tayo. I suggest, pero kung wala kayong magagawa, mag-pray na lang kayo. Pero ito nga, kaya nga pinagpaplanuhan para meron kang gawa. Magplano kayo. So let's go back to this. Sa early education, na in example ko nung nakaraang Sunday sa Japan, ang tinuturo nila ay moral education, manners, character. Kaya nga walang makapalang mukha sa Japan na pag yung mga politician pinababa na, bababa na. Hindi kapit ko sa posisyon. Dito, hinihila na, ayaw pa bumitaw eh. Sa kanila, resign kusa. Dahil na ituro yon from 1 to 11 na mahiya ka naman. Pag nagkamali ka, pumalpak ka, hindi mo kaya, incompetent ka, bumaba ka na dyan. So ganun ang doktrina nila dito. So tinuturuan silang maging independent, kaya sila ginagala, preschool sa karsada, matutong sumakay sa tren, mag-isa, kasi walang kriminal doon. Mahigpit ang batas nila doon. Makitaan ka lang ng galawan na kakaiba, sa airport, yung mga galawang Pinoy, may lalapit na pulis at tatanungin ka. Imbestigahan ka kagad. Eh dito, ang luwag eh. Luwag dito. Sa Denmark, ang tinuturo sa school ay emotional learnings, focus sa social and emotional, at dinedevelop yung compassion, kaya walang mga bullying and suicide na ganong karami. Kung meron man siguro 1%. So ngayon, kung kayo magpapaaral ng 1 to 11, sana merong ganitong school na tinuturo yung values. GMRC na lang, tinanggal pa eh. Kaya ang babastos ng mga, ay nako, walang awa sa kapwa. Ngayon, kung walang school na ganito, magtayo kaya tayo, mga teachers. Hello, ilan teachers dito? Taas kami ng mga teachers natin. Ang daming teachers dito eh. Why not itong Japan at Denmark, i-adapt natin, no? I-adapt natin. Ngayon kung wala pa tayo, dati inisip namin magtayo ng school eh, kaya lang madugo kasi yan. Send nyo yung anak nyo sa best school from 1 to 11 kung kaya nyo.
na i-maintain, i-sustain hanggang magkolehiyo. Kunyari, pinaaral mo yung anak mo, preschool, ang tuition fee mo, kalahating milyon every year, no? Di ba? Sa mga mamahaling mga eskwelahan. Pagdating ng grade 6, lipat mo sa Mayamot, lipat mo sa Mambugan, ano mangyayari sa bata? Ha? Shock yun, devastated yun, pa-English yun. What? What is this? Pagkagaganon yung anak mo dyan. Ngayon, kung sobrang yaman mo, kaya mong i-sustain, i-maintain from preschool to college, go for it. Pero ito ang wisdom. Ito po wisdom. Kung hindi ka naman ganun kayaman, maghanap ka ng okay naman na school, preschool for foundation, kasi pag mag-a-apply ka ng trabaho, titingnan ko saang school ka na-graduate. Correct? 2 graduate ng bachelor degree. Ang titingnan ngayon, anong school? Anong school ka nag-graduate? Pag medyo magarang school ka nag-graduate, at ito naman sa school na hindi kilala, mas ipopromote tong kilalang school. Sa dalawa na hindi nakagraduate at nakagraduate, sigurado ang mapopromote yung nakagraduate. Binanggit ni Hector dito yan noong nakaraan. Kaya yung mga hindi pag-graduate, napainantay nyo. Mag-graduate na kayo, mag-aral na kayo ulit. So ngayon, yung magandang school ang kinukuha. Pag nag-apply ka ng trabaho, hindi tatanong ng company, saan ka nag-preschool? O kunyari, nag-preschool ka sa Lasal. Elementary. Kaso nag-high school ka naman sa Mayamot at nag-graduate ka sa Mambugan. Then nag-apply ka ng trabaho, nakagraduate ka ng kolehiyo sa, ano bang kolehiyo? Yung hindi naman tayo manlalait ba? Law school, mababang paaralan ng St. Andrew's Field. Law School of St. Andrew's Field. Sa Tagalog, mababang paaralan ng Andres Bukid. So doon ka nag-graduate ng college. Kasabay mo, Ateneo Lasal. Mapua. Ay patay tayo dyan. Sino kukunin? Siyempre, yung kilalang school. Kaya nga, kung hindi mo kaya magpaaral, preschool hanggang college sa magandang eskwelahan, pagdating ng college, tsaka mo na sila ilipat doon. Para pag-graduate, hindi titingnan kasi saan ka nag-elementary, saan ka nag-preschool, at titingnan saan ka nag-graduate ng bachelor degree. Kaya kung matalino kang magulang, kulang pera mo, hindi yung itodo mo na agad, preschool, elementary. Dahil abroad kayo, hindi na naka-abroad yung mister mo. Saan lagpak? Saan lagpak? Hindi, law school of St. Andrew's Field. Be wise. Pero kung kaya nyo, maganda, paaralin nyo sila sa magandang school, 1 to 11. Pero kung hindi kaya, meron namang magagandang school din dyan na sakto lang. At kung gusto nyo, magtayo tayo. Mag-isip kayo mga teacher. Season 1 and discipline. Proverbs 22:6, train up a child or discipline a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. 1 to 11, panahon ng pagdidisiplina. Hindi yung hayaan mo lang gadget dyan. Pag nagturo, may pera ka naman kasi, bigay mo. Hindi yan yung panahon. Panahon ng disiplinahan at pagtuturo ang 1 to 11. Okay? Proverbs 13:24, he who spared the rod hates his son, but he who loves him is diligent to discipline him. Binasa mo to sa Tagalog, ang hindi nagdidisiplina ng anak, hindi niya mahal yung anak. Baka masakto ng damdamin. Sabi ng Bible, di mo mahal ang anak mo. Ginagawa mong monster. Monster ba? Kaya paglaki niyan, halimaw talaga yan pag nag-teenager yan. Ikaw ang lalamunin at pasusunurin. Disiplinahin mo 1 to 11, at ang sabi dito, he who loves him, kung mahal mo anak mo, disiplinahin mo. Sabi mo sa katabi, kung magulang yan, kung mahal mo anak mo, disiplinahin mo. Ang mga walang disiplinang anak, hindi minahal ng magulang. Yan ang sabi ng Bible. Huwag niyo na akong awayin.
Paano i-train ang mga bata? Paano mag-train ng aso, pusa? Dolphin. Alam mo, ang utak ng dolphin, sabi ng mga scientists at ng bata, halos magkaparehas at magkasing laki. Okay? Ganito ang ginagawa. Positive reinforcement and consequences. Pag tama yung ginawa, reward, award. Pag mali, sanction. Okay? Training focuses on positive reinforcement to reward good choices. Kunyari, grade 1, o 1 to 2 years old, naglaro siya, may ginawang tama, sumunod sa'yo, di, palakpakan mo, gustong-gusto nila yung star. Simple lang naman yung reward, star lang yan eh. Yung mga bata sa church, pag may meeting kami o kaya Friday, papakitin nila, Pastor, may star ako. Tapos papakantahin namin sila during our meeting, pasasayawin, tapos bibigyan ko ng star. Tuwan-tuwa. Reward and award. Pag mali naman, ang sinasabi ko sa kanila, lalo na yung mga nagtutungtong sa hurdya ng mga bata, at makulit, sabi ko, lalabas ka dito sa church, doon ka kasama ng mga pusa. Gusto mo, doon ka? Hindi po. You behave. Kailangan ng mga anak, 1 to 11 lalo, may kinatatakutan. Ang problema ngayon, ang magulang ang takot. Baka umiyok eh. Baka mag-suicide, 1-year-old, nag-suicide, inumpog yung ulong, ganun. No? Nag-tantrum. Mga magulang, naku. Kaya kayo naging magulang para kayo ang magpalaki ng tama sa mga anak nyo, hindi church, hindi school. Hello? At kung hindi nyo kaya, huwag kayong mag-asawa. Ay, huwag nyo soli, nakapag-asawa na kayo. Yung hindi pa, yung mga single na kilig to the bones na, akala nyo, ang daling magpamilya. Tanungin mo magulang nyo kung paano ka problemahin nila. Tanungin mo. Kung aamin sila. Sakit sa ulo to. So, paano i-train? Pag gumawa ng mabuti, reward. Hindi naman kailangan pera. Pwede mo sabihin, ang galing mo anak, purihin mo. Di ba? Pag gumawa ng mali, positive punishment. Removing something pleasant or negative punishment, removing a desired item to stop bad behaviors. Kanina, pwede mong paluin, 1 to 11. Pwede mong paluin bawal na kasi sa ibang bansa na manakit. Ito yung palo, yung kailangan maramdaman nila yung pain. Kahit siguro 2 years old, ang tools for discipline in the Old Testament, rod. Pero nung panahon namin, belt, tsinelas. Ano pa, yung ruler na hindi kahoy, yung plastic, mas masakit yun eh. Pak! Yan yun. Kailangan may instrument for discipline na pag nagkamali, maramdaman, hindi laging palo Tinuturo to sa parenting, hindi palo. Pwedeng pangaral lang. Ngayon, kung sakaling palo, wag naman yung dugo-dugoan na. Ay, kulong ka talaga dyan. Fraternity ang ginawa mo 2 por 2 Maramdaman lang nung bata yung pain. Maramdaman, hindi naduguan. Pain. Kasi pag di nila naramdaman yung consequence ng mali nila, di sila nasaktan, uulitin yan. Pag yan nag-teenager, sila yung mga kriminal. Hindi takot yan sa batas. Bakit? Wala Walang batas na sinunod. Kaya mga magulang, don't raise a criminal. Huwag kayong magpalaki ng mga kriminal na walang batas na sinusunod. Kasi ayaw nyong magdisiplina. Ngayon, sa mga youth, removing desired item. Ang tigas ng ulo mo, wala kang baon ngayon. Pamasahe lang. Wala kang cellphone. Ang dami dito, ayaw ibigay cellphone. Bakit kayo ba bumili niyan? Nagngangawa ka pa nga, nagpabili ka nagdrama ka pa ng tuts-tuts. Ngayon, magulang mo bumili, hindi pwedeng hawakan cellphone mo. Hello? Ang mag-asawa nga, pwede magpalitan ng cellphone, alam yung password. Tama ba? O may extra SIM card kayo? Lalo anak. Walang karapatan yung anak na ito ang edad 1 to 11 na itago yung cellphone. Hindi ikaw ang bumili niyan. Sabihin mo sa mga katabi mong youth, di ikaw ang bumili niyan. Huwag mo sabihin, hindi rin naman tatay ko at nanay ko, dinekwat ko to. Naku, diretso ka sa impyerno niyan. Kung magulang mo ang bumili niyan, huwag mong itago. Pag tinatago, meron niyang, pag ayaw ipakita, meron niyang
Tinatago. Yan ang ebidensya na may kasalanang ginagawa yung anak nyo, hindi mapakita yung cellphone niya. Sigurado yan. Awayin nyo na ako kung gusto nyo. Mga youth, kung wala kang tinatago, ipapakita mo sa nanay mo, sa tatay mo, ayan o. Kasi meron kang kasalanan at tinatago mo. Alam na this. Kaya mga anak, mga magulang, pag yung anak nyo kaya ipakita cellphone nyo, ang bait mong anak, iPhone 17 sa'yo. Pro Max. 1 terabyte. Pag ganyan yung anak nyo, bilhan nyo. Ha? Pero yung tago ng tago, bigyan nyo ng Nokia, yung walang picture, hindi makakonect sa internet. Yun ibigay nyo. Mapapahamak yan pag hindi nyo yan pinigil. You train your children to do what is right. Stop bad behaviors by removing kung ano yung nagsisira sa kanila. Cellphone, gadget, yan na nakakasira. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Kung kinakailangan yung internet nyo, palitan nyo ng password gabi-gabi para yan makatulog, palitan nyo. Dahil kung hindi nyo gagawin magulang mahigpit sa 1 to 11, tandaan nyo yung sinabi ko, 12 to 21, pasusunurin kayo niyan. Pastor, nasa 12 to 21 na. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa kayong magsimula ulit. Proverbs 23, 13, 14. Discipline pa rin. Do not withhold discipline from a child. If you strike him with the rod, he will not die. Hindi yan mamamatay. Kung pipitikin mo lang ng konting tsinelas o stick, ruler, huwag nyo ito todo ha. Maramdaman lang nila na masakit palang magkamali. Dahil pag yan nagkamali ng second season, third season, wala nang ulitan. Kaya kung dito nagkakamali at nalalaman nilang masakit magkamali, mag-iiwas magkamali yan sa season 2, season 3. And the rest of his life, their lives, masaya. At magkakaroon sila ng magandang pamilya. Sino gusto ng pangit na pamilya dito? Sino gusto maganda? Season 1, importante. Season 1. So, paluin nyo, disiplinahin nyo. If you strike him with the rod, you will save his life from hell. Hindi yan mamamatay agad, hindi yan pupunta ng impyerno dahil dinidisiplina mo. Kung iiyakan ka, alam nyo pa, ito yung findings ng mga scientists. Yung mga batang matantrum, umiiyak, hindi naman daw makakamatayan. Gaganda pa, boses nila. Si anak, singer ka. Singer ka paglaki mo. Sige, iyak. Bahala ka dyan. Hindi yung, kailangan ko ng gadget, nag-gadget siya. Iiyak. Pasusunurin ka. Yaw mo umiyak para gumanda boses. Wag lang naman isang maghapon umiiyak ka. Delikado na yon. Proverbs 29:15, the rod of correction imparts wisdom. Pag pinalo nyo, sasabihin nyo, anak, bakit kita pinalo? Kasi mali ginawa mo eh. So, tumatalino yung 1 to 11. Naiintindihan niya, ay mali pala yun, hindi ko dapat gawin. Ay, ito tama, binigyan ako ng reward, ng star. So gagawin niya lagi yung na-praise siya at nare-reward siya. A child left to himself disgraces his mother. Ang mga batang pinabayaan, kahihiyan ng mga magulang. Stress sa magulang. Kulang na lang magpakamatay ang magulang. Mga magulang, meron bang ganun dito? Huwag nang magtaas ng kamay. Alam niyo kung sino kayo. Dapat ba talaga mag-discipline? Of course, sabi ni God, the Lord discipline. Hebrews 12:6, 10 to 11, those He loves. Ang mga mahal ng Diyos, dinidisiplina niya at pinaparusahan pag nagkamali. Hindi ko maparusahan yung anak ko. Daig mo pa ang Diyos. Isa lang ang Diyos at yung Diyos na yun ginagaya natin. Kung ang Diyos nagpaparusa, kung ang Diyos ang nagdidisiplina, ikaw hindi, sino ginagaya mo? Tanungin mo yung katabi mo, sino ginagaya mo? Diyos nagpaparusa, Diyos nagdidisiplina. God discipline us for our good in order that we may share His holiness para tayo tumino, maging banal. No discipline seems pleasant at that time. Pag ikaw dinidisiplina ni Lord, masakit.
Okay? Hindi masaya, hindi masarap, masakit. Pero, it produces harvest of righteousness. Titino ka, magkakaroon ka ng payapang buhay. Peace for those who have been trained by it. Ayaw mo masaktan anak mo, kaya hindi mo dinidisiplina. Hindi mo pinapalo. Huwag kang mag-alala. Pag lumaki ang balasubas, dorobo, at kung ano-ano pa, maaalala mo, ikaw ang dahilan. At saka ka magsisisi. It's too late. Kaya kung may 1 to 11 kayo, simulan nyo na to. Kung lumagpas na, pwede pa rin humabol. Hanggat yung bata nakatira sa iyo, hindi 1 to 11, 12 to 21 na, pero sa bahay mo nakatira, kinakain yung pera nyo, yung mga binili nyo yung pagkain, pera nyo ginastos, hindi siya, sumunod sila. Mga youth, nandito pa ba kayo o naglabasan na kayo? Bawal tumayo, tandaan nyo ha. May lalapit sa inyong security. Hanggat kayo nakatira sa mga magulang nyo, sumunod kayo. Sabi mo sa katabi, na youth, sumunod ka. Bahay nila yan. Pera nila yan. Pagkain mo, plato mo, pera nila yan. Tapos sila pasusunurin mo. Mahiya naman kayo. Hello? Magulang nyo, sundin nyo. If you discipline them during the first season of their lives, you will have less problem during their second season. Pag hindi nyo na-disiplina, luluha kayo ng dugo sa 12 to 21. Sabihin ko sa inyo. Ngayon kung nakalagpas na kayo, it's too late na to, pwede pa kayong humabol. Okay? O, season 1 pa rin, at saka ito. Nakukyutan ba kayo sa batang ganito? Cute ba siya? Hindi. Witch? Okay. Alam niyo ba yung mga anak niyo witch? Yung iba? The Cute Little Witches, Season 1, 1 to 11. 1 Samuel 15, 22 to 23, sabi ni Samuel kay Haring Saul, hindi niya sinunod yung utos ni Lord through the prophet na ubusin yung mga Amalekites at yung mga hayop ay patayin lahat. Nagtira sila. At ang sabi dito ni Samuel, what is more pleasing to the Lord? Your burnt offerings and sacrifices or your obedience? Kasi sabi ni Saul, iaalay naman namin to kay Lord. Pero ang utos ubusin, patayin eh. Sabi ni Samuel, obedience is better than sacrifice and submission. Ang pagsunod at pagpapasakop mas importante sa pagsasakripisyo mo. Ngayon, ang sabi niya, rebellion is as sinful as witchcraft, and stubbornness as bad as worshiping idols. Ganito po nangyayari ito. Una, yung tao ayaw sumunod. And then, nagiging rebellious siya. Pag hindi ka susunod sa authority, sino gusto mong masunod? Ayaw mo sumunod sa tatay, nanay mo. Sino mong gustong masunod? Eh di ikaw. Ayaw mo sumunod sa pastor mo. Sino mong gustong masunod? Di ikaw. Hanggat hindi ka sumusunod, gusto mo ikaw ang masunod. Rebellion, okay? Ang rebellion ay equivalent to witchcraft, manipulating and controlling. Yung mga anak na ayaw sumunod sa magulang, ang cellphone ni surrender sa gabi, patulog na sa madaling araw, ayaw sumunod, mga mangkukulam yan. Dahil ang mangkukulam ay controlling and manipulating, minamanipulate yung magulang, iyakan kita, hindi kita papansinin. Mag-walk out ako. Ay, daming mangkukulam. Buti na lang wala dito sa church na yan. Yung katabi niyo, walang mangkukulam dito, di ba? Walang manipulating, walang nagtatantrum, nagdadabog. Witchcraft is manipulating and controlling. Kinokontrol mo yung emosyon ng magulang mo. And then, disobedience, rebellion, stubbornness, ang tigas na ng ulo mo. Ang stubbornness ay equivalent sa idolatry, pagsamba sa peking Diyos. Ano yung peking Diyos? Sino yung Diyos? Ikaw. Ikaw ang Diyos sa tahanan nyo. Ikaw nasusunod, hindi yung nanay mo, hindi yung tatay mo. Ikaw ang nasusunod, ikaw ang Diyos. Isa kang mangkukulam, rebelding mangkukulam na antigas ng ulo.
Mga youth. Mula dyan sa bata hanggang sa youth, maraming rebelding mangkukulam na matigas ang ulo. Pero wala dito nun. Tingnan mo yung katabi mo. Hawakan mo ulo. Wala. O palayasin nyo na, lumayas ka in Jesus' name. Kaya yung mga anak natin, ang cute. The cute little witches. The cute little witches. Paano sila nagiging mangkukulam? Makinig kayo dito. Children may manipulate parents to get their needs met. Kinukulam nila ang mga magulang nila pag may gusto silang mangyari, gusto nila sila masunod. Which can involve emotional tactics like tripping or tantrums or more logical methods like lying or playing parents against each other. Pinag-aaway yung magulang, yung tatay-nanay para yung isa kumampi sa kanya. To address this, parents should set firm, consistent boundaries. Dapat ang magulang strong and soft. Alam niyo yung tissue? Malambot pero matibay. Ganun ang magulang, hindi pwedeng panay lambot. Kailangan, pag sinabi ko, sinabi ko. Pero pag tama yung ginawa, malambot ka, mahal mo yung anak mo, ramdam nila. Dito sa church na to, ganun kami. We are strong and we are soft. Alam ng mga leaders dito, workers dito na mahal namin sila. Pero pag nagkamali, alam nila, hindi ako nagbibiro. They need to be disciplined. Kaya kung hindi sanay magpasakop at sumunod sa magulang, sa bahay, sa asawa, walang disiplina sa bahay nila, dito natututo. Dito matututo kayo. Kaya nga may disciplinary action. So ang sabi dito, consistent boundaries. Underlying emotion behind the behavior rather than giving in to the manipulative tactics. For younger children, meltdowns are often emotional overload rather than calculated manipulation. Pag mga bata, meron namang ibang reason. Teens may develop the cognitive skill to use more complex manipulative strategies. I-dissect natin. Ito yung kanilang taktika to manipulate para kontrolin, kulamin yung kanilang mga magulang. Emotional blackmail. Using feeling to control others such as saying, sabi mo, love mo ako, bakit di mo ako pinalalaro niyan? Sabi mo, love mo ako, bakit ayaw mo akong magjowa? 11 na ako. Di ba love mo ako? Ay, naku, magulang naman, engot din. Sige na nga, love kita. Ito, iPhone 17 para makapag-usap kayo ng maganda at kita. Emotional blackmail. Tantrums and meltdown. Ito, alam natin, nakikita natin sa mall, may nagkakakawag na bata dyan. Akala mo, na kuryente, no? Nag-iiyak, nagdadabog. Hindi lang to sa mga bata. Pati sa teenager, dadabugan ka, ibabagsak yung plato, isasara yung pinto, magmumukmuk, magkukulong. Wala dito nun. Wala ba? Wala. Wala dito nun kasi palalayasin na natin yung mga demonyong yan sa katawan nila mamaya. Displaying intense emotions such explosive behavior or constant crying to get what they want. Iiyakan ka ng iiyakan, tatampuhan ka ng tatampuhan, dadabugan ka ng dadabugan, na ikaw naman nanay tatay, sige na nga ibigay. Every day, every time you do that, unti-unti nagpapalit na kayo ng kapangyarihan. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa sa inyo, nasa anak nyo na ngayon? Akala nyo nasa inyo pa? Wala na. Kayo na ang pinasusunod. Kawawa naman siya. Huwag kang mag-alala. Second season, ikaw naman ang kawawa. May magulang pa ba dito o nag-walk out na rin? Bawal tumayo. Nakikinig ba kayo? Pangapat, lying and deception. Pag mga teenager na yan, ang galing na nila dito. Minsan pati bata meron eh. Telling untruth or fabricating stories to avoid consequences or get privileges. Gagawa ng kwento. Ako nakita ko yan sa maliliit eh. Sabi mo raw ganito, kakausapin ko yung maliliit na bata sa church na, hindi si gano'n. Ganong kaliit, nagsisinungaling na. Sino tatay mo?
Sino nanay mo? Sabi, grabe. Tapos si pastor pakausap nila, parang bago lang pinanganak sa mundo, no? Nakakatawa na nakakalungkot. Kasi ganun kaliliit marunong magsinungaling. How much more yung mga 16, 17, 18? Ay nako, master na yan. Hindi yan naamin until you show them the proof and the evidence. Kaya kung kayo mga magulang, dapat magaling kayo maghanap ng ebidensya. Playing parents against each other. Mas mabait si tatay kaysa kay nanay. Mas mabait si nanay kaysa kay tatay. Kaya ang lalapitan niya yung mabait. At magiging masama yung hindi mabait. Away ngayon yung mag-asawa. Ba't mo binayagan? Kawawa naman eh. Nag-overnight lang naman, panay naman sila babae. Tomboy yung isang kasama nila dun eh. Ang batas ng magulang, parehas dapat. Tatay, nanay, parehas. Hindi pwede, tanungin mo yung tatay mo kung gusto niya. Hindi pwede yun. Kayo ay nag-a-agree kung ano yung batas sa tahanan, iisa lang. Mag-aaway kayo at pag-aawayin kayo ng mga anak nyo at magkakaroon ngayon ng pagkakampi-kampi. Kay tatay, lagi akong pinapayagan. Kay nanay, hindi na kita kakausapin. Hindi na kita nanay. Ang sama mong nanay, hindi mo binibigay gusto ko. Huh? Ganun. Bakit? Pag binigay yung gusto mo, lahat, kahit mali, mabait? Hindi mabait yun. Engot yun. Walang ganun dito. Buti na lang, walang ganun dito. Naalala ko lang, may leader workers tayo dito sa church. Hindi ko babanggitin yung pangalan kasi hindi ako nakapagpaalam. pag nagtatantrum yung anak niya, pag kumakain kami, medyo yuyuko, yung magtatampo na, magsisimula na, tinasabihan niya, anak, ito ha, masarap to. Tapos yung ayaw kumain ng mga gulay, ayaw kumain ng kung ano-ano. Yan, ano niya, masarap to. Minsan sabi niya, mahal yan. Alam niya kung sino yun. So, nakikita ko, yung bata, itong babae, susunod, tatahimik. Kasi kailangan magulang, ikaw ang masunod 1 to 11 hanggang 21. Kaya lang yung dependency na babawasan, pero 1 to 11, ikaw lahat yan. Ayaw niya kasi. Diyos ko naman, naging magulang ka pa. Sakit sa ulo yan. Ayaw kasi 1 to 11 eh. Ayaw niya pumasok sa school eh. Ayaw niyang mag-toothbrush. Toothbrushan mo. Ayaw maligo. Buhusan mo. Ay. Parents, huwag kayong magalit sa akin. Hello? Alam niyo, mahirap magturo ng katotohanan. May mga galit eh. Ang hirap talaga, grabe. Hirap ng trabaho namin. So, mga magulang ha, iisa lang ang batas nyo. Amen? Hindi dalawa, isa lang. Pag hindi pumayag si nanay, hindi rin papayag si tatay. Ngayon, bago i-finalize yung hindi pumayag, mag-usap muna kayong dalawa. Baka naman bad trip lang si nanay kaya hindi pumayag. Nay, graduation namin. Hindi ka pwede pumunta. Be logical. Hindi ka na. Mag-usap kayo. Sa couples mentoring, dinaanan natin to. Mag-set kayo ng rules, ng batas sa tahanan nyo. Parehas kayo nag-agree dyan. Ilalatag nyo sa mga anak nyo. Mga anak, ito yung batas ng tahanan ito. Lahat ng organisasyon may batas. Church may batas. Gobyerno may batas. Tahanan dapat meron. At pag nilatag nyo yung batas, susunod ang lahat ng nakatira sa bahay na yan. Kung ayaw mong sumunod, umalis ka. Tanungin niyo yung mga anak namin. Tatandaan na niya mga yan. Ever since, ayaw niyo sumunod, umalis kayo. Mga lalaki yan ha, binabantayan namin kung saan pupunta. Yung cellphone nila, pinapasurrender namin sa gabi ng mga teenager pa sila. Pati internet, binabago talaga namin yung password. Yung sinasabi ko, ginawa namin sa kanila yan. Ngayon, matatanda na sila, pag hindi pa rin susunod, nakatira sa bahay namin, umalis kayo. Kung ayaw mo sumunod sa magulang mo, umalis ka dyan. Tanungin mo yung katabi mong youth, umalis ka na ba? Hindi. Sumusunod ka ba sa magulang mo? Tanungin mo. Kung hindi ka alis, sumunod ka. Naririnig niyo ba ako doon sa taas? Lalakasan ko ha. Kung ayaw mo sumunod, umalis ka sa tahanan nyo. Kung ayaw mo umalis, sumunod ka. Hello? Sabi ng mga youth. Ganito si pastor.
Hindi ako galit. Gusto ko lang magbigyan ng diin yung katotohanan. Dahil namomroblema ang mga magulang, sila na nagtrabaho, sila na nagpakahirap, sila pa nagluto, nagugas, nagpakain, tapos hindi ka susunod. Tapos nandiyan ka sa poder nila, ang hanghang. Next, silent treatment. Ignoring parents or the rules in an attempt to gain control. Hindi magwawala, pero hindi ka kikibuin. Ito, pag sa bahay namin nangyari to, hindi nila kinibo. Bahala kayo. Tahimik, buhay ko. Tahimik ako, payapa ako. Tahimik, walang nag-uusap. Go! Eh, yung mga magulo, ito yung nakakausap, ano kayo ginagawa niya? O, di pakinggan nyo lang. O, proof of life, proof of life. Ah, may kausap, buhay to. Madaling araw, ay buhay na buhay yan. Squatro, may kausap, call center yung anak nyo. Di ba pinaalam sa inyo na may call center na sa bahay nyo? Madaling araw, Steamrolling. Repeatedly asking for something until parents give in out of frustration. Magmula sa maliit, Mami, gusto ko yan, Mami, gusto ko yan. Hindi nagtagumpay ngayon. Mamaya ulitin, Mami, gusto ko yan, Daddy, gusto ko yan. Ganon din yung mga kabataan. Luma na cellphone ko, iPhone 16. Sila meron ng 17, 18, 20. Ulit. Ikaw naman, dahil nakulitan ka, ayaw mo na istorbo, binigay mo. Mauulit-ulit yan. Mauulit yan. Kaya, please, itong gawin nyo. Set firm boundaries. Clearly define what is acceptable and what is not. And stick to those rules consistently. May batas kayo, ipatupad nyo. Hindi pwedeng baguhin yan. Hindi pwedeng bawasan, dagdagan. Hindi pwede. The moment na nag-usap yung magulang, ito yung batas natin, tatay, nanay, ibaba sa mga anak, lahat nag-agree. Period. Walang bargaining. Di ba ang batas natin sa bahay na to ganito? Hanggat nasa bubong ka ng bahay na to, kailangan mong sumunod. Kumakain ka ng pinaghirapan namin, kung pinagpapanood ka ng TV, gumagamit ka internet, kami nagbabayad. Kahit pa sila nagbabayad ng share nila, still, bahay mo yan. Ikaw ang may-ari dyan. Ikaw ang masusunod dyan. Set firm boundaries. Validate feelings, not behavior. Lalo na sa maliliit, minsan gusto lang nila mag-express ng lungkot at galit. Okay lang yan. Pero kung tantrums na yan, minamanipulate ka, hindi tumitigil hanggat di mo ibibigay yung gusto niya, wag mong ibigay. You must win. You must decide. Ikaw ang magulang. Magaling mang-witchcraft yung maliliit. Hanggang teenager yan. Be consistent. Avoid wavering or changing your decision. Pag sinabi mo, sinabi mo. As this teaches your child that manipulation can eventually work. Pag ikaw bumigay, isipin nila, kaya kong pasunurin yan. Konti pang kulit, konti pang iyak, konti pang dabog, konti pang wag pansinin si nanay at si tatay. Bibigay din yan. Wag kang bumigay. Ayaw talaga nila ng topic na to. Don't negotiate or justify. A simple, firm no is often sufficient. Lengthy discussion or justification can give children more opportunities to manipulate. The more na nag-explain ka sa anak mo, the more na magaling sila mag-isip Kahit emotional yan, hahanap siya ng palusot. Bakit yung classmate ko? Kasi anak ganyan, bakit ganun? Bakit? Ang daming bakit. Pag sinabi mong, basta hindi pwede, period. Clear? The more you explain, huhulihin ka nila sa sarili mong sagot. Huwag kang sumagot, basta hindi pwede, period. In-explain ko na sa'yo na hindi pwede, naghahanap pa sila ng justification. Model healthy emotional expression. Show your child how to express their own needs and feelings in a constructive way. Huwag ka rin magtantrum, tatay, pag hindi ka pinapasok ng nanay sa kwarto nyo. Nanay, pag di ka binigyan ng pera, huwag kang magtantrum sa harapan ng anak nyo. Huwag kayong mag-away sa harapan ng anak nyo at magsagutan. Ikaw kasi, baliagan mo, walang ganon. Ang gulo ng mag-asawa sa loob ng kwarto, hindi sa harapan ng mga anak. Dahil pag nakita ng anak, ay, kakampi ko si nanay. Alam ko na kung sino i-manipulate ko.
Hello? Naging couples mentoring tayo. Co-regulate with young children. For toddlers and preschools, help them calm down from overwhelming emotions rather than assuming it's intentional manipulation. Pag maliliit, hindi pa sila sanay sa emotion nila, huwag niyong isipin na laging manipulation yon. Manipulation. Malamang minsan gusto lang mag-express. Pero kung sobrang tagal, manipulation na yan. Communicate clearly. Teach your children to express their needs directly rather than using emotional outbursts or other manipulative tactic. Turuan niyo yung mga anak niyo, gusto mo to, ituro mo, huwag kang umiyak. Huwag kang mag-tantrum. Sabihin mo kung anong gusto mo. Kasi meron din ditong leader na yung mga anak nila pag sinabing, ay wala tayong money. Ay okay. Okay. Ay yung iba, walang money. May money yun, dukutin mo. Oo, sige. Pag Christmas, maraming nagnanakaw kasi gusto ko regaluhan yung anak ko. Nagtatantrum sa bahay eh. Tinuturuan niyo maging masama ang magulang niyo. Sabi ni Ephesians 6:1-3, basa lahat ng mga anak, lahat ng youth, basa, 1, 2, 3. Ba't kumonte? Ulit-ulit, 1, 2, 3. Okay? Children, obey and honor your parents. In the Old Testament, pag hindi sumunod ang anak, lalabas ng pinto ng bahay yung anak at yung nanay at sasabihin doon sa mga kapitbahay, yung anak ko, matigas ang ulo. At sasabihin ng leader doon sa komunidad, dalhin sa plaza yung anak mo at lahat ng kapitbahay kukuha ng malalaking bato at papatayin yung batang yon. Pinapatay ang matigas ang ulo at di sumusunod sa mga magulang. Ngayon, pagdating sa New Testament, hindi na ganoon ang ginagawa. Pero, ang sabi dito, children, obey and honor your parents, your father and mother. Ito yung unang utos na may pangako. Anong pangako? It may go well with you that you may live longer in the land. Hahaba buhay mo pag masunurin ka sa magulang mo. Pero kung hindi, madali kang matitikok. Mga youth, sino yung gustong matigok na? Suwayin niyo magulang niyo. Kayo ang masunod, wag sila. Sigurado, sigurado, sigurado. Hindi gaganda ang buhay niyo. It will not go well with you. Pangit ang magiging buhay at pamilya mo. Lalo na in regards to jowa. Nako! Sigurado, pangit na pangit ang kahihinatnan ng pamilya niyo. Dahil hindi ka sumunod sa magulang mo. Sino dapat masunod? Magulang o anak? Sino ang dapat i-honor? Yung anak o yung magulang? Maliwanag po ba? Parang magulang lang sumasagot. Diyan, mga youth. Sino ang dapat masunod? Yun. Peace. Yun, kakaintindihan na kami. Lalo na pagdating sa jowa-jowa, no? Merong eksperimento, dito tayo magtatapos. Ang haba nitong topic ko. The marshmallow test. Ito yung nangyari sa Stanford University noong 1970 na isang psychologist, si Walter Mischel. Naglagay siya ng marshmallow sa table sa harapan ng mga bata. Sabi niya, gusto nyo kainin yung marshmallow na isa o gusto nyo dalawa? So, ang sabi ng mga bata, gusto namin dalawa. Siyempre, sino ba namang gustong isa pagkain yan? So, ang sabi niya, ganito gagawin natin. Yung marshmallow na yan, aalis ako. Pag kinain nyo, hindi na kayo makakadalawa. Pero kung mag-aantay kayo, pagbalik ko, dalawa makukuha nyo. So, ang nangyari, may mga hindi nakaantay. Kinuha yung marshmallow, kinain yung iisang marshmallow. And then, pagbalik nito, itong psychologist na to, nakita niya, may iba hindi kinain. Tingnan yung mga mukha, tiningnan. Alam mo, pag natutukso ka sa crush mo, huwag kang tumingin. Pag nasasalubong po, gano'n ka maglakad. Para di ka matukso, tingnan niyo yun, no? Nakapikit. Kasi hindi lalayo ang tukso, lalapit yan. Huwag mong tingnan.
So nagtagumpay itong batang to, hindi kinain yung isang marshmallow. Bumalik yung psychologist, binigyan siya ng 2. Paglipas ng maraming taon, chinek nila itong mga batang ito, ano ang narating sa buhay. Yung kayang magtiis, yung tinatawag na delayed gratification, wag muna ngayon, aral muna tayo. Tsaka na yung jowa-jowa. Aral muna tayo, study muna bago yung mga ganyan-ganyan. Sila po yung mga nagtagumpay sa buhay at mga naging CEO at nagiging mayayaman. Pero yung hindi makapag-antay, sila yung trabahador, labandera, construction worker at kung ano-ano pa. Doon sa mga tao ngayon, ang nakakapag-antay, nagtatagumpay. Ang nagmamadali, nagkakamali. Mga youth, alin kayo dito? Sa nagmamadali, kasi baka mawalan ako ng lalaki. Baka mawalan ako ng babae. Hindi po yan nawawala. Araw-araw po may nanganganak. Okay? Hello? Saan kayo dyan? Sa nag-aantay at nagtatagumpay? O sa nagmamadali kaya nagkakamali? Saan kayo? Hindi lang to sa youth, sa lahat. May mga bagay-bagay na dapat tayong magantay. Mga pinagpipray natin, blessing, pagunlad, kailangan nating antayin. Huwag nyo i-shortcut. Dahil pag sinortcut nyo at mali ang paraan, gusto nyo yumaman, ngayon di, mag-DPWH na lang lahat tayo. Ano mangyayari sa bansa kung lahat tayo gumagawa ng karsada at floodway? Hindi walang magtatanim. Walang bigas, walang gulay. Di kawawa, patay lahat tayo. Alam nyo ba yun? Gawin natin lahat ng tama. Amen? Tayo. Sana bumaon sa utak nyo to. Sana bumaon sa isip nyo to. Hindi ito joke, hindi ito presentation lang. This is the principle of the Bible. This is the truth, and the truth will set you free. Sino po yung ngayon lang naka-attend dito? First timer. Meron po ba? Taas ang kamay nyo. Wagayway. Meron po. Kung meron, baba po kayo dito. Ipagpe-pray ko kayo. Tapos na po tayo. Magko-closing prayer na lang tayo. Baba po kayo. Kung may nag-invite, pakisamahan. At yung mga gamit nyo, bitbitin nyo na rin pababa dito. Kasi closing na tayo. Tapos na tayo. Sige po, lapit po kayo. Ayan, welcome po kayo sa Jesus Our Hope. Kami po ay isang grupo na naniniwala lamang kay Jesus na ating Savior. Si Jesus ang ating tagapagligtas na matay sa krus para sa kasalanan natin. At naniniwala po kami dito na ang basihan ng ating paniniwala, pamumuhay ay ang Biblia lang. Dahil ang Biblia ay salita ng Diyos, naniniwala kami na ito ang pinakamatibay na basihan at pundasyon ng ating pananampalataya. Sa inyo pong narinig kanina, ayan, may mga bata, may mga youth, mahirap po magpamilya pag hindi natin alam ang tamang sistema. At sa season ng buhay natin, kung saan man kayo ngayon, season 1, 2, 3, 4, or 6, mahirap po dumaan dito pag wala tayong gabay. Wala tayong patnubay, wala tayong kakampi. Kailangan natin si Jesus. Kailangan natin si Jesus para pagdaan natin sa season na to, tama yung ginagawa natin. Kaya bago po tayo magtapos, ini-encourage ko po kayo na tanggapin nyo si Lord, si Jesus sa buhay nyo. Magpa-guide kayo dahil mahirap ang buhay talaga. Mahirap pag walang kakampi. Ang kakampi natin si Jesus. Okay po ba kayo? Magpe-pray tayo, tanggapin natin si Lord sa puso natin. Hindi grupo, hindi religion, kundi si Jesus. So pwede tayong lahat yumuko at pumikit. And as we bow our head and close our eyes, pwede ba nating itaas yung isang kamay natin kay Lord? Simbolo na tayo'y gustong lumapit at magpatulong sa Kanya. And as we bow our head, sumunod kayo sa panalangin, sasabihin ko, sabihin nyo ng buong puso, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo sa oras na ito. Nagpapakumbaba, inaamin ko, ako isang makasalanan at wala akong magagawa para iligtas ang aking sarili. Ngunit Panginoon,
Ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus ay para tubusin ako, patawarin, linisin sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan, sa pagpapatawad, at sa pagmamahal mo na ipinakita doon sa krus. Sa oras na to, tinatanggap kita bilang aking Diyos, aking Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad mo. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong magpipray. Pwede nyo na ibaba ang iyong kamay. Patuloy lang tayong nakayukot, nakapikit. Lord, salamat sa mga anak mo na ito na lumapit dito sa harapan. Kilalang kilala mo sila. Walang lingid sa iyo, Panginoon, kung ano man yung sitwasyon nila ngayon, ano man yung problemang pinagdadaanan nila ngayon. Lord, tinataas ko sila sa iyo. Katagpuin mo sila. Kung nasan sila ngayon, nalulungkot, may mga tanong, may mga sitwasyon na hindi maganda. Lord, patunayan mo na yung Diyos na pinangangaral namin dito, tunay, totoo, makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Yakapin mo sila ng iyong pagmamahal, Panginoon, sa oras na to, at ibulong mo sa kanilang puso't isip na mahal mo sila. At pinlano mo na mapadpad sila dito ngayong araw na to dahil may maganda kang gagawin, sinisimulan mo nang gawin ngayon sa buhay nila and then sa pamilya nila. Pagpalain mo po sila at lahat ng nandirito ngayon sa aming napakinggan, lalo na sa mga nagsisimula pa lang ng pagpapamilya, hayaan mo na masimulan nila ng tama ang pagpapalaki sa kanilang mga anak. At yung mga meron ng mga anak na naglakihan na, Panginoon, lalo na kung mga teenagers na, tulungan mo sila na makahabol pa sa tamang pagdidisiplina. At yung mga kabataan namin dito, tinataas din namin sila sa iyo. Nasundin nila ang turo mo na sila'y magpasakop, sumunod, gumalang sa kanilang mga magulang. Dahil kung sila ang masusunod, ang tawag doon, witchcraft, kulam, mangkukulam sila, Panginoon. At ayaw namin na may mangkukulam dito dahil ang mga mangkukulam itinatapon sa impyerno. Gawin mong obedient, gawin mong humble, gawin mong masunurin ang mga kabataang nandirito sa kanilang mga magulang. At sabi mo, pag kami nag-honor and obey sa aming mga magulang, gaganda ang buhay namin, hahaba ang buhay namin, pagpapalain mo ang mga anak na masunurin. Kaya salamat, Lord, we declare na ang mga kabataan namin, beginning today, they will honor, they will obey their parents in the Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.